Ang lalaki ay nakalock sa exhibition room sa loob ng 10 taon. Araw-araw maraming tao ang pumupunta para manood, ngunit siya ay lubos na masaya, dahil dito hindi na kailangan magtrabaho o gumastos ng pera, mayroon ding libreng pagkain at inumin. Walang pressure sa buhay. Sa aking libreng oras nanonood ako ng mga turista sa labas. Hanggang ngayon, binigyan siya ng manager ng magandang balita, may babaeng darating para manatili sa iyo bukas. Nang marinig ito ng binata, tuwang-tuwa ang binata. Sa wakas natapos din ang buhay single. Simulan ng pagsasanay sa iyong sarili kaagad. Panay rin ang pagpupuno niya sa kanyang sigla at pag-spray ng pabango. Mula ulo hanggang paa, maghanda na gumawa ng magandang impresyon sa ibang tao. Ang mga mata ay dumating sa susunod na araw. Habang unti-unting bumukas ang pinto, isang magandang babae ang lumitaw. Maghintay hanggang sa imulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Sinimulang basahin ng binata ang tula ng pag-ibig ng malakas, na natutunan niya sa puso kagabi. Pagkatapos ay dalhin siya sa paglilibot sa bahay. Ngunit ang batang babae ay hindi interesado sa lahat. Sa halip, humanap siya ng paraan para makatakas. Nakitang hindi mabuksan ang bintana. Tumakbo ulit siya para maghanap, nang ipakilala ng bata ang kanyang koleksyon ng laruan. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo ang dalaga sa kwarto. Hindi inaasahan ng lalaki. Maghanda ng isang sorpresa para sa iyong sarili. Ngunit hindi natutuwa ang dalaga. Tapos tumakbo ulit siya sa bintana. Nang may nakita akong paparating ay agad akong tumakbo. Akala ko may kausap ako. Ngunit tinanong ng dalaga kung saan ang labasan. Labis na nalilito ang bata. Napaka-komportable daw ng tirahan dito. Bakit kailangan nating humanap ng paraan para makatakas? Kung bored ka, pwede kang manood ng TV. Kung pagod ka, may massage chair. Ngunit pagkatapos marinig ito, ang batang babae ay labis na nalungkot. Para pakalmeyan ang kanyang kalooban, nagtungo mismo sa kusina ang binata, maghanda ng masaganang pagkain. Ngunit ayaw niyang kumain ng kahit na ano, tsaka kapag kumakain, may mga nanonood. Ginawa siyang hindi komportable at ayaw kumain. Naunang kumain ang binata, at mukhang may napakagandang gana. Sa oras na ito sinabi ng batang babae ang isang pangungusap, nakaramdam siya ng pagkabigo, tapos pinaamoy niya ang pagkain. Pero sabi nung guy, sobrang sarap at masustansya. Napakabango ng pagkain. Galit na sigaw ng babae sa labas. Sinabing hindi ito totoong pagkain. Tapos sabi nung guy, lahat ng bagay dito pati na ang pagkain at inumin ay peke. Ang malawak na labas ng mundo dito ay walang pinagkaiba. Nasa house arrest. Nakita ni Boy na parang nabalisa ang babae. Kaya gumawa ako ng dahilan para sabihing inaantok ako. Niyaya pa niya itong matulog sa kanya. Kung maaari nating panatilihin ang karera ng magkasama. Ngunit panay ang pagtanggi. Kailangang bumalik sa kwartong mag-isa ang walang magawang binata. Sa gabi ay nahiga ang dalaga sa sofa at nakatulog. Ang bata ay nag-aalala na siya ay sipon. Kaya kumuha ako ng kumot para takpan siya. At inilagay ang kanyang paboritong laruan sa tabi ng una ng dalaga. Nagising ang dalaga. Tingnan ang laruan sa iyong kamay. Pakiramdam ko ay medyo mabait ang lalaking ito. Kaya nagkaroon ako ng matapang na ideya sa isip ko. Kinaumagahan ay bigla itong natuklasan ng bata. Nawala ang kanyang koleksyon ng laruan. Pagkatapos ay nakita ang batang babae na ginagamit ang mga ito muli upang lumikha ng mga pattern sa salamin. Pagtingin sa larawang ito ay mukhang nalilito ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ang labas ng mundo. Ito ang tunay na tahanan ng sangkatauhan. Lalong naguluhan ng bata, hindi ito bahay. Ang mundo pala ngayon ay inookupahan na ng mga robot. Wala pang 10 bilyong tao ang mundo na masasabing isang bihirang kalakal. Ang taong ito ay isa sa mga taong nakulong ng robot. Sa kabilang banda ay nakita ng dalaga ang malawak na mundo. Alam kung gaano kasarap ang pakiramdam ng kalayaan. Kaya ayokong mapadpad dito. Sinabi niya na kailangan niyang lumabas. Nang gabing iyon ay malalim ang iniisip ng binata. Ito rin ang unang pagkakataon. Nakaramdam siya ng sobrang panlulumo. Kinabukasan nung nag-aalmusal silang dalawa, ang bata ay nagdala ng isang nakapaso na halaman. Binablock ang view ng mga robot sa labas. Saka sinabi sa dalaga, bawat linggo ay darating ang isang tagapag-alaga upang linisin ang silid. Hanggang doon, magtago sa iyong sasakyan at tumakas. Biglang hinawakan ng dalaga ang kamay niya. Ang makitang ganoon ang pag-aalaga sa iyo ng ibang tao. Sinabi sa kanya ng bata na mayroon siyang ibang paraan. Pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang pinto. Dahan-daang pumasok ang manager. Sinamantala ng dalaga ang kanyang cleaning break. Saka mabilis na nagtago sa cart. Sa wakas ay nakatakas ayon sa ninanais. Kinabukasan ay dumating ang manager at tinanong kung nasaan ang babae. Nagkunwari lang siyang tanga at wala daw siyang alam.